Yan, thank you po. So ngayong gabi, diretso na po tayo sa ating mensahe. Okay, so sige po. Habang piniprepare po yung PowerPoint, tayo pong lahat ay manalangin muna. Ipanalangin po natin, dudulog natin kay God yung ating mapapakinggan na mensahe. So tayong lahat ay yumungo and let's pray. Panginoon, ikaw po ang dakila sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, katulad ng sa awitan namin kanina, sa aming pagsamba sa inyo, sabi po ng lyrics doon, ikaw po, Lord, ang aming kaligayahan, ikaw ang aming kaganapan. Tunay nga, Lord, yun po ay totoo sa aming mga buhay. Help us, so God, na talagang maipakita namin to sa inyo. Nandun, Lord, alam ko, Lord, may mga pagkakataon na kami po ay nadarapa, nagkukulang. But still, Lord, hindi ka, Lord, nagbabago. Still, nandiyan ka palagi para sa amin, para kami po, Lord, ay muling ibangon, muling bigyan ng second chance, so God, para maiayos sa aming mga sarili. At isa sa way, Lord, para mangyari ito ay sa pamamagitan nitong Sunday service. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa ganitong service, O God, nakakatulong to sa amin, Lord, para ma-recharge aming mga puso, aming mga isipan, aming soul. Alam namin, Lord, sa buong isang linggo dumaan, may mga challenges sa life na possible na nagbigay ng discouragement sa amin. But Lord, I know, Lord, yung inyong word, nagbibigay ng moral sa amin, Lord, para move on sa mga bagay na nangyayari sa aming life. And I pray, ako, Lord, nagagamitin nyo sa oras na ito. Bigyan nyo po ako, Lord, ng knowledge and wisdom. Help me, O God, na maging effective speaker, O God, para sa inyong congregation. Lord, help me, Lord, na hindi lang yung aking sariling, wag po ako mag-lean sa sarili kong understanding. I hope and I pray, Lord, na ako po ay maging spokesperson nyo, Lord, sa hapon na ito. And sa bawat isa sa amin na makakapakinig ng inyong salita, bigyan niyo po kami, Lord, na empty namin mga puso. So with that, Lord, ang inyong presensya, Panginoon, ang inyong salita ang mag-feel sa aming mga hearts. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, magandang gabi po muli sa bawat isa. At ito nga po yung first day ng October at the same time first Sunday din. And alam naman natin, every October, ito yung celebration natin ng anniversary ng church. And buong month of October dito, pag-uusapan natin yung mga bagay na kung saan ating lalakaran sa buong next year. Okay, so parang kumbaga sa mga trabaho, di ba tinatawag ng fiscal year kung kailan nagkakaroon ng changes ng taon. So sa atin, yung fiscal year natin sa October. Okay, so daming may no? Ngayon, para malaman natin kung ano yung pag-uusapan natin sa month of October, meron po akong question sa bawat isa. So what if po hindi na-discover discover ba or invento yung fire, yung apoy? Sa tingin niyo po, anong klaseng mundo meron tayo kapag hindi na-discover yung apoy? Sige, simulan po natin dito. Tanungin ko po si Kuya Ian po, Kuya Ian. Okay, alam niyo po mula kaninang umaga hanggang ngayon, yun lagi, kasama lagi yun sa sagot eh. Kapag hindi na-discover yung apoy, hilaw yung mga pagkain. Para yung mga Japanese, di ba? Laging sushi, di ba? Sanay sila sa mga, dito, mga hilaw na pagkain. Dito naman po sa gitna, medyo spacious, di ba? Sige, kaya na lang, kay Kuya Jason. Walang technology, possible. Walang technology. And then last, sige, kay Ate Joanne. Ate Joanne. Malamig. Oo nga, wala kasing fire, no? Amen. So, sige po, next slide. Ayan po. So, ito po yung ilang sa mga bagay lang na source or parang ipinoprovide ng fire sa atin. Una nga, source of energy. Kanina nga, nabanggit din to. And then, source of light. Siyempre, kapag walang apoy, walang liwanag. Kung kasi parang yung basis ng yung concept ng mga ilaw, syempre nagsimula yun sa apoy. And then, yung source of life para sa iba. Okay, so eto po makikita natin na sa buhay ng tao, physically, alam natin important yung fire. Marami siyang benefits na nakukuha doon. Pero spiritually, yung fire po, it means yung presence ng Diyos. Presensya po ng Diyos, yun po yung sinisimbolize ng apoy para sa atin as Christians. Kaya nga po for this month of October, pag-uusapan po natin, ito po yung pinakatema natin, alab. Sabi mo sa katabi mo, alab. Ayan. Sabi po sa Leviticus chapter 6, verse 12, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Dito po mapapansin nyo, hinighlight ko po yung kept burning saka yung burnt offering. So yung kept burning, sabi po yung panatiliin yung apoy. Dapat laging nagniningas. Tapos yung burnt offering naman, ito yung offering na gagawin dito sa chapter na to.
mamaya po di-describe natin or mas bibigyan natin pansin ano ba yung meaning ng burnt offering. Kaya ko po siya highlight. And then verse 13. Yan, sige, verse 13. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. So mapapansin natin dito doon sa verse 12 and verse 13, pinaulit-ulit yung word na kept burning or panatiliin yung apoy. Panatiliin na nag-aapoy, panatiliin na nag-aalab, panatiliin na nagningingas. So ngayon, pag-uusapan po natin dito kasi po sa ating topic, ang pag-aaralan po natin yung yung alab is yung bakit kailangan panatiliin yung apoy. So para po mas maintindihan natin itong context dito, kailangan natin alamin kung ano yung burnt offering. Pero before that, gusto ko rin i-share sa inyo na meron pong trivia lang, information. Meron pong 5 offerings na tinuro si Lord dun sa Book of Leviticus. Yun i-share ko rin ngayong ngayong gabi. Next. So meron pong 5 offerings na tinuro ang Diyos. Una, yung grain offering. Or sa Hebrew word, minka, o di ko na mincha, di ko sure kung paano niya ipopronounce, kayo bahala. Pero yung spelling niya, ibig sabihin daw po ng grain offering, recognizing His goodness and providence. So, ibig sabihin, etong kasing offering na to, itong mga offerings sa pinag-uusapan natin, yung nagiging practice ng mga Israelites during ng time na hindi pa, doon sa Old Testament. So dito, yung grain offering doon, nagpapakita daw ito ng ina-acknowledge ng mga Israelita na si God ay mabuti sa buhay nila. Na ang Diyos ang provider nila. So kaya daw sila nagpe-perform nitong grain offering. Next naman, after ng grain offering, peace offering, or shalem. Ibig sabihin, consecrate a meal between 2 or more parties before God and share that meal together in fellowship of peace and a commitment to each other's future prosperity. So ibig sabihin naman po ng peace offering, ito daw po yung every time na ginagawa nila ito, nagpapakita daw ito na within the Israelite nation, meron silang kapayapaan. And also, bukod sa kapayapaan, ito yung declaration din ng future prosperity sa nation. Okay, so yun po yung meaning ng peace offering. And then next, yung sin offerings, o yung tsata. The primary purpose of this offering is not to atone for sins, but rather to purify oneself for re-entering the presence of God. So yung purpose daw po ng sin offering, hindi daw po para sa atonement ng sin or hindi sa parang kabayaran or pag-aalis ng epekto ng kasalanan sa tao, kundi ang purpose doon itong sin offering sa ginagawa nila ay to purify para maging worthy sila na humarap sa Diyos. So yung purpose ng sin offering. Okay, then next, pang-apat naman, yan, guilt offering or asham. The purpose of this offering was to make reparations of one's sin. Ano ibig sabihin ng reparation? Ito pa yung parang pagbabayad. So yung guilt offering, for example, kasi nung time ng Israelites, wala pa kasing money noon, hindi pa naman yung uso. So, madalas, meron silang mga alagang hayop. Siguro magandang example, halimbawa po si Kuya Atan. Si Kuya Atan po, nung Israelita si Kuya Atan, for example. Si Kuya Atan, marami siyang kahayupan. Di ba, Kuya Atan? Maraming kahayupan si Kuya Atan. Di ba, may mga baka, tupa. Ano mga kahayupan niya, Kuya Atan? Basta during that time. Tapos, meron din siya mga, may mga agriculture, dito may mga din, halaman din. Tapos, one time, si Ian Latosa ginamit. Si Ian, wala mapili na. Si Ian, hindi niya sinasadya, napatay niya isa sa mga kahayupan ni Kuya Atan. Kasi nung time ng Old Testament, mahalaga sa kanila yung pero silang mga hayop na pinipreserve kasi gagamitin nilang yung pang-offer. Kailangan yung iaalay nila na hayop, kailangan dito walang sugat, walang peklat, walang sakit or anuman, perfect dapat. So yung si Kuya Tan, nung meron siyang piniprepare na ganong hayop, napatay ni Ian, hindi ko lang kung bakit, napatay niya yung hayop. So, ang purpose ng guilt offering, ang gagawin ni Ian, magbabayad siya, tutumbasan niya yung napatay niya doon kay Ian, kay Kuya Tan, sinasadya man or hindi. So for example, dahil perfect na baka yung tinatabi ni Kuya Tan, napatay. So, parang katumbasan, let's say, 10 baka, okay, 5 baka, depende. So, ganun, yun yung meaning ng guilt offering. More on, yung when you done something against your brother or neighbor, ganun. So, yun yung purpose ng guilt offering. Ito na nga, ang dami kong satsatin. Ito naman yung ito na yung pag-uusapan natin next. Ayan, burnt offering, or sa Hebrew word, ola, an offering of assent. The purpose of the burnt offering was for general atonement of sin and expression of devotion to God. So doon sa binasa nating verse kanina si Leviticus chapter 6, yung offering na gagawin doon, yung offering na gagawin is yung burnt offering. At yung purpose daw po ng burnt offering na yun is atonement of sin and expression of devotion to God.
Ibig sabihin, dito di ba binanggit nga po dun sa verse, kung babasahin natin ulit, sige next slide. Kung babasahin natin ulit sa Tagalog, sabi doon sa Leviticus 6:12, ang apoy sa altar ay dapat panatiliing nagniningas. So doon daw sa burnt offering, which is yung meaning doon yung atonement ng sin, saka yung, tawag dito expression ng devotion kay God, dapat daw apoy daw doon, dapat daw laging buhay, laging nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga, iahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pang kapayapaan. And then verse 13, sabi dito, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. So dito po makikita natin, gusto ni God dun sa burnt offering. Or dun, yung apoy dun sa burnt offering, which is yung meaning daw po ng atonement ng sin natin, saka yung purpose ng, yung expression ng devotion natin, yung fire dun dapat huwag papatayin. Kaya nga po, ngayong buong October, ito po yung mga pag-uusapan natin. Okay, next slide. Ayan. So, hindi yung Norton na. Wala lang yan. So, ito po yung mga pag-uusapan natin for the whole month of October. So, number 1, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga na tayo nananatiling, bakit mahalaga sa Panginoon na tayo ay mag-alab. Pangalawa naman, paano natin mapapanatili ang alab ng pananampalataya. Pangatlo, ano ang pumapatay sa alab ng ating pananampalataya. At pang-apat, ang kahalagahan ng pagkakaisa para mapanatili ang alab ng pananampalataya. So, okay, kung makikita na more on about sa fire. So, alalahanin natin, gusto ko pong isabihin sa inyo na yung fire po na ito, it symbolizes yung presence ni Lord sa atin. And sinasabi dito na yung fire na ito dapat daw palaging nag-aapoy. Okay? Kaya nga po ngayong umaga, ngayong gabi, ang title na pag-uusapan natin, lagi akong umaga ng umaga, ang kahalagahan ng mag-alab. So, ayan po yung title na pag-uusapan natin tonight. Okay. At kukuhanin natin yung context nito doon din sa definition ng burnt offering. So, ano ba yung definition ng burnt offering? Sige, next slide. Sabi po dito, the purpose of the burnt offering was for general atonement of sin and expression of devotion to God. So, tonight po, meron tayong dalawang bagay na pag-uusapan. Una po yung atonement of sin and expression of devotion to God. So, dyan lang po ikot yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi ito yung dahilan kung bakit sila nag-aalay ng apoy. At ano yung meaning nito? Yun yung bibigyan natin ng diin ngayong gabi. Sige, next. Unahin muna natin ay yung expression of devotion to God. Ano ba ibig sabihin ng word na devotion? Sige, define natin yung word na devotion. Sabi ni Google, devotion daw, it means love, loyalty, enthusiasm for a person. Sabi naman ni Cambridge Dictionary, devotion is loyalty, love, and care for someone or something. Almost the same lang, di ba? So dito, paano ba natin ma-express yung love? Diba? Or paano natin mapapakita yung loyalty? Kailangan meron kang karelasyon. Paano mo masasabi na loyal ka kung wala namang relationship? Na paano mapapatunayan doon sa isang, paano mapapatunayan sa partner mo kung loyal ka kung hindi naman kayo? Diba? Kung wala namang relationship. Tama po ba? So, ibig sabihin, sa loyalty, sa love, yung devotion na express mo to sa someone na you have a relationship. Doon natin napapakita yung devotion. Kaya nga po, sa first point natin, pag-uusapan natin, sige, next slide. Ito po yung first point natin, malalim na relasyon. Mahalaga na tayo mag-alab para mas lumalim ang relasyon natin sa Diyos. So, ang purpose daw po, yung expression ng devotion, pagpapakita daw yun ng pagpapahalaga natin doon sa relasyon natin sa Diyos, which means, kailangan na mas lumalim tayo sa Diyos. Kaya kailangan nananatili yung apoy kasi pagpapakita po yun na tayo ay gusto natin na mas makilala pa ang Diyos. Yung relasyon na meron tayo kay God, gusto natin mas maging strong pa. Okay, sabi nga po ng verse natin, Genesis chapter 1, verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Kung mapapansin po natin dito, binanggit po dito na si God, kinreate daw niya tayong mga tao ayon sa wangis ng Diyos. Diba? Siyempre, bakit hindi ayon sa wangis ng mga hayop, diba? Sa tingnan niyo yung katabi niyo, mukha ba? Lord, hindi naman po kuya, hindi naman mukhang hayop yan, no? Kasi hindi ka nga ayon sa wangis eh. Diba? Hindi naman tayo asal hayop din, diba? Hindi naman po. Diba? Tayo daw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kasi alam natin, one of the reason kung bakit tayo nilikha ni Lord ayon sa kanyang image, number one, kasi tayo ay, binigyan tayo ng task na tayo ang mamahala sa mundo. So to manage and rule and to become a good steward of all the blessings na kinreate niya para sa atin. At the same time, di po, kaya tayo nilalang ayon sa wangis ng Diyos kasi gusto ni Lord mag-build ng relationship sa atin.
Kinreate niya tayo so that makapag-establish siya ng relationship sa atin. Imagine, bakit hindi sa angels? Bakit hindi sa animals? Kasi hindi naman yun hindi niya sila ginawa according to His image. Sino ba ginawa niya according to His image? Tayo. So yun yung purpose nila kung bakit niya tayo kinreate according to His image, kasi to build a relationship sa atin. At makita po nga po natin sa iba pang mga verses na kung bakit gusto ni Lord na mag-establish ng relationship sa atin. Sige, next slide. Sabi dito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Diba? Anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang anak ng Diyos yan? Amen? Labas sa ilong, ha? Mukha bang anak ng Diyos yan? Amen? Diba dito makita nga natin, si Lord, naglulong siya na, yung klase ng relationship na meron tayo dapat sa Kanya, na si Lord, gusto niya na ituring natin siya na father, na tatay. Ano ba ang figure ng isang tatay? Di ba ang tatay siya ang protector, siya ang provider. Kaya gusto ni God, kapag meron tayong mga pangangailangan, meron tayong mga gustong hilingin, gusto ni Lord, lumalapit tayo sa Kanya. Gusto nila pinagpipray natin yun na, Lord, ito po yung pinagdaanan. Kahit alam ni Lord yun ang pinagdadaanan mo, pero si Lord, gusto niyo pa rin nakausapin mo siya. Katulad ng isang anak sa tatay. Ganun yung klase ng relationship na gusto ng Diyos para sa atin. Amen. Ano pa? Bukod sa family relationship, ano pa? Next. Sabi dito, John 15:15, hindi ko kayo tinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Diba? Yung last month po, ang topic natin about bondservant. Diba? Ang pinag-uusapan natin about sa bondservant is yung qualities ng the way na nagsiserve ang isang bondservant. Pero hindi sinasabi doon na tayo ang relasyon na meron tayo sa Diyos ay tayong kanyang mga alipin. Hindi. Yun yung binabanggit dito eh. Na kasi kung alipin tayo, diba, si Lord walang pakialam sa atin, mahalaga kay Lord na basta ma-praise mo ako, basta ma-worship ako, wala akong pakialam kung nahihirapan ka na, wala akong pakialam kung nagugutom ka na. Hindi ganoon. Sabi nga dito, diba, yung alipin, so dito hindi niya alam kung ano yung plano ng Diyos sa kanya. Pero dahil daw tayo ay kaibigan na ng Diyos, diba, sabi nga dito, diba, sabi niya dito, sa halip, tinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Kasi ganun na din yung relationship na meron tayo sa Diyos. Ano pa? Sabi nga sa Santiago 2:23, sinabi dito, natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So dito makita natin sa New Testament, sa Old Testament, binanggit na si Lord, gusto niya, ang klase ng relationship na meron tayo sa Kanya, gusto niya mag-establish natin ng parang family-like relationship. At the same time, ng friendship din. Di ba masarap sa pakaramdam na kapag, halimbawa po si Presidente Bongbong Marcos, magsosona siya. Tapos bago siya magsona, bila siyang mag-mention na, bago pala ako magsimula, pinaplag ko lang si Kuya Clint, yung taga Baseco, kamusta ka? Sana maging okay ka lang. Diba, syempre bago mag-sona, sasabihin ng Presidente, ano mararamdaman ni Clint? Syempre naman totoo, grabe, Presidente yun. Parang yung feeling na, alam mo, minsan yung acquaintance lang okay na, yung kakilala ka lang okay na, pero yung friend ka ng Presidente, or someone na nililook up natin, di ba, parang ang sarap sa pakaramdam kapag nare-recognize ka ng mga tao na para sa atin, matataas na tao sa society. How much more si God? Diba? How much more ang Diyos na creator ng lahat, the provider ng lahat, diba? Yung all-knowing, all-powerful God, gusto niya mag-build ng friendship sa'yo. So, imagine that kind of relationship na gusto, yung bakit si Lord gusto niya na magkaroon ng relationship sa akin. Sa akin, diba? Ako na ganito lang. So dito gusto ipakita sa atin ni Lord. So ang magitan ng pagpapanatili ng apoy na meron sa atin, gusto ni Lord na, ang purpose kasi nun, gusto ni Lord, mas makilala pa natin siya ng gusto. Mas lumalim pa tayo sa Kanya. Amen po ba? So palapakan niya natin si God. Meron po ako gustong ikwento sa bawat isa. Sige, next. Hindi po yan. Sige, next pa. Hindi ko natanggal. Sige, next. Ano yun? Ito po, sabi dito, God is good all the time. All the time? God is good? All the time? Okay, meron pong dalawang, ito po, yung hari saka yung kanyang right-hand minister. So, magkaibigan po sila. So, yung hari po, yung mahal na hari, meron po siyang kinakainisan na parang gesture or
gesture nung kanyang right hand minister. Kasi yung right hand minister niya, Christian. Every time na merong ginagawa kanya, kunyari nabibigla, biglang, habang naglalas, biglang natapilok, sisigaw, God is good all the time, God is good. Ganyan yung right hand minister. O kaya, nagluluto, biglang napaso, biglang mapapasigaw na, God is good all the time, God is good. Ganun yung right hand minister niya. Parang every time na yung mangyayari sa kanya, malaking bagay, mamalit na bagay, lalo na kapag pangit, sinasabi niya lagi, God is good all the time, God is good. Ngayon, naiinis yung hari, kasi ba't mo sasabihin God is good all the time, pangit na ngayon nangyayari sa'yo, tapos sabi mo pa, God is good all the time. Tapos all the time, God is good. Yan yung naging gesture yung right hand minister. Tapos, one time, ina-explore, nag-conduct sila ng exploration dun sa forest, nasa sakupan ng hari. So habang sila yung nag-explore, so magkasama itong dalawa, yung hari saka yung kanyang right hand minister. So syempre, masukal yung gubat. Kasi nga, na-explore nila, hindi pa nila alam yung anong meron doon. So habang nag-explore sila, so si right hand minister saka si king, tinatabas nila yung mga malalaking damo na nadadaanan nila para makatawid sila. So habang si right hand minister nagtatabas, accidentally, tinamaan niya yung kuko ng mahal na hari. Natagaan niya yung isa sa mga kuko ng mahal na hari, natanggal. Napasigaw ngayon yung right hand minister. Ano sinigaw ng right hand minister? God is good all the time, God is good. Natanggal niya yung natagaan niya yung daliri ng hari. Isisigaw niya, God is good all the time. Siyempre, sa tingin niya, matutuwa ba yung hari? Parang, syempre, nainis yung hari kasi, God is good all the time, tinaga mo yung daliri ko. Ganun yung, pakiramdam ng hari. So, ang ginawa niya, pinakulong niya ngayon yung right hand minister niya. Kasi nga, may nangyaring hindi maganda sa akin, ikaw na nga itong nakataga sa akin, God is good ba? Dahil yan, kulong ka. So, pinakulong niya yung right hand minister niya. Tapos, nakapagpagaling na yung mahal na hari, tinuloy nila exploration nila. So, habang nag-explore sila, yung mga kasama na mahal na ari ng mga kawal, nagulat siya, nawawala isa-isa. Hanggang to the point na parang siya na lang mag-isa. Habang tinutuloy yung exploration niya, nagulat siya, napaligiran na siya ng mga tribes ng cannibal. Familiar po ka sa cannibal? Diba yung mga tao po na kumakain ng hayop, ng tao din. Yung mga tribo po, nagulat yung hari, na wala na pala yung mga sundalo niya, pinatay na. Tapos sinuli siya, ginapos siya, tinali siya, tapos para sa ililitsyon, merong may kawayan, binitbit siya. Tapos yun na, inaayos na yung altar kung saan susunugin yung kasi yung mga cannibal, bago nila kainin yung tao, iahandog mo nila sa Diyos-Diyosan nila. So inaayos na yung altar kung saan susunugin yung mahal na hari. Tapos habang inaayos ng mga iba yung altar, meron namang isa, chine-check up yung i-offer nila, which is yung mahal na hari. Tapos sine-check up kung, syempre titignan niya, dahil i-offer nila yun, kailangan maayos. Nakita ngayon nung cannibal, may taga, wala yung isang kuko. Lumapit siya ngayon dun sa leader nila ng tribe. Nilapitan niya ngayon yung leader ng tribe nila. Sabi niya dun sa leader ng tribe nila, kasi ako sabihin niya na wala kuko. Sabi niya, lumapit, sabi niya, yan yung sinabi niya. Kasi di ba tribe sila, hindi sila marunong magsalita. De, joke lang. Sinabi niya dun, syempre sumagot yung kasi, ang seryoso niyo kasi. De, joke lang. Ayan po. Sabi niya, mahal na hari. Yung i-offer natin, kulang yung kuko. Paano yan? Sabi nung leader ng tribe, sige na, pakawalan mo na. Pakawalan na kasi nga, hindi pwedeng i-offer yung may peklat, may sugat, diba? Ayun. So, anong naramdaman ng mahal na hari? Doon nung pinakawalan yung mahal na hari, na-realize niya, God is good all the time. All the time, God is good. Doon niya na-realize, kaya pala siya nataga. Kasi kung hindi siya nataga, prito siya. Di ba? Kakainin siya ng mga cannibal. So, ang ginawa ngayon ng mahal na hari, tuwang-tuwa eh. Pinuntahan niya yung kaibigan niya na nakukulong, sinabihan niya, na pinalaya niya yung right hand minister niya. Sabi niya, alam ko na ngayon bakit God is good all the time. Kasi kung hindi mo ako nataga, pinapapak na ako ngayon ng mga cannibal. So, sabi naman sumigaw ulit yung right hand minister, God is good all the time God is good. Kasi kung kasama niyo po ako, mahal na hari, malamang ako ang iaalay. Kasi kumpleto ako eh. Buti na lang hindi niyo ako kasama, pinakulong niyo ako. Diba na-realize din kaya God is good all the time. Ito, kaya ko po nakwento to sa inyo. Sige, basahin po natin yung verse. Sabi po ng Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Or sa English, dito, all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Itong verse na to, common to na si-share ng mga leader sa mga tao na mayroong pinagdaraanan sa buhay na matitinding problema, matitinding pagsubok. Na gusto natin sabihin na kahit pangit yung nangyari sa life mo, go lang. Diba?
move forward. Okay lang yan. Huwag mong hayaan na mapigilan. God is good all the time. Dito po, kaya ko po share sa inyo itong story kanina. Kasi gusto ko pong ipakita sa inyo yung larawan kapag ang isang tao merong relasyon sa Diyos. Lalo na sa panahon na merong mga pagsubok. Bakit merong mga tao na, bakit may mga Kristiyano na kahit matindi pinagdaraanan sa buhay, kayang sabihin na God is good. And all the time, God is good. Dito po, sa verse na ito makikita natin. Kaya, ano ba yung klaseng larawan na meron larawan ng relasyon natin sa Diyos? Number 1, sabi nga dito, yung tiwala. Baka tulad nung, yung picture, di ba, yung babae, kaya niya mag-free fall kasi alam niya, sasaluhin siya ng kamay ng Diyos. Na kahit gaano katindi, may times kasi may mga pinagdaraanan tayo sa buhay natin na parang ang hirap lagpasan, yung parang feeling mo, pasan mo ang mundo sa problema, sa bigat. Iisipin, parang ang hirap, di mo malaman kung ma-overcome mo ba o hindi. Pero dahil may connection ka kay Lord, may relasyon ka sa Kanya, diba? Dahil alam mo siya ang iyong Diyos Ama, alam mo na kaibigan mo ang Diyos, na alam mo sinasamahan ka niya, kaya magtiwala kay Lord. Na, dadaanan mo talaga yung journey ng problema, kaya mo lagpasan yan sa tulong ng Panginoon kasi meron kang tiwala sa Kanya. Amen po ba? Ano pa, bukod sa tiwala, nagpapakita rin to, ang larawan ng relasyon sa Diyos ay nagpapakita ng pag-asa. Na kahit na gaano kapangit yung nangyayari, may times, hindi lang lahat ng problema na kaya natin maging victorious eh. May times, nag-fail tayo, bumabagsak tayo, nagkakamali tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon na kahit Christian ka na, hindi ibig sabihin lagi ng victorious ang ending ng mga pagsubok. Pero it doesn't mean na failure ka na as a person. Or it doesn't mean na parang wala na katapusan na para sa'yo kapag nag-fail ka or hindi ka nagtagumpay sa problema pinagdaraanan mo. Alam natin hindi yun magde-define sa atin. Kasi, di ba nga, ang pag-asa natin nasa Diyos. Na kahit gaano kahirap, kahit na pangit nangyari sa akin, okay lang. Alam ko si Lord, siya backer ko eh. Siya bahala sa akin. Hindi man ako natanggap sa trabaho ngayon, okay lang. Pag-asa ko ang Diyos. Hindi man ako nakapasok sa school na pinapanalangin ko, okay lang. Pag-asa ko ang Diyos, hindi yung trabaho, hindi yung school. Ano man, depende kung ano may mga pinagdadaanan natin. Kung may mga times po, ang nagiging basihan natin ng pag-asa, yung mga tao sa paligid natin, tandaan ang mga tao sa paligid natin. Lahat tayo, kahit sino sa atin, imperfect tayo, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo. Kaya kapag sa tao nakasandal yung pag-asa natin, panigurado, madi-discourage ka, madi-disappoint ka. Pero kapag na kay God, yung ating pag-asa, kahit i-discourage ka, kahit ma-disappoint ka sa napakaraming tao, hindi ka tataligot sa Kanya. Hindi ka magbe-breakdown. Hindi ka dito made-depress. Kasi bakit? Hindi naman sa Kanya nakasalalay yung pag-asa ko, nasa Diyos eh. Amen po ba? Diba? Kaya may mga tao na nakakalungkot, mayroong ibang mga tao na naiisip nila na so hindi natin ini-invalidate yung mga nararamdaman ng mga tao na nakaranas ng depression or na-stress. So kaya to the point na may times, yung iba meron bang mga suicidal tendencies. Sila yung mga tao na kailangan makakilala talaga sa Diyos. Maintindihan nila mabuti na bakit ang Diyos ang pag-asa. Amen? And sa panghuli nga dito, kapayapaan. Dito po, syempre, imagine yung life na meron kang, alam mo, si Lord kasama mo palagi, yung trust mo na kay God. The same time, yung pag-asa mo, yung hope mo ay nasa Diyos. Na kahit gano'ng katindi, kahit gano'ng kapangan yung mga problema pinagdaraanan mo, still, di ba sinasabi daw nila, yung mga born again daw, kahit problemado na, parang mga baliw daw kasi hindi daw nalulungkot. Uy, nalulungkot din naman tayo. May times, sasaktan pa nga tayo. Pero, para sa atin, hindi doon ang ending. Okay lang malungkot, okay lang masaktan. For the meantime, mag-look sa okay lang. Pero after that, move on na. Bakit? Kasi alam natin, si Lord, kasama natin siya eh. Tama po ba? Diba, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Na kahit gano'ng katindi yung problema, okay lang, mahal naman ako ng Diyos. Alam ko, hindi niya ako papabayaan. Tama po ba? Dapat, ganun, kapag tayo merong maayos na relasyon sa Diyos, ganun yung klase ng relasyon. Ganun yung klase ng relasyon na meron tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga po dito, sige, next slide. At para sa akin, ito po yung definition ng peace of mind mula sa Diyos. Yung having confidence in God even when everything else fails. At may mga kapatiran tayo dito, grabe yung mga pinagdaanan sa buhay. Di ba? Marami sila mga problema pinagdaanan. Pero makita mo sa kanila, bakit still nag-continue sila? Hindi lang dahil hindi dahil sa pangalan ng SLC or what. Kasi alam ko, itong mga tao na ito, na-overcome yung mga pinagdaraanan nila sa buhay. Kasi makikita mo na talagang totoo yung relasyon nila sa Diyos. Kahit anong dumaan sa life, hindi sila susuko. May time siguro madadapa, manghihina, pero it doesn't mean na mag-i-stop. Kasi nga, nasa Diyos ang kanilang confidence. Amen po ba? Papalapakan natin ating Diyos sa buhay.
Sa last point natin, the purpose of burnt offering was for general atonement of sin and expression of devotion to God. So napag-usapan na natin ano yung expression of devotion to God. Kailangan na tayo ay merong malalim na relasyon sa Diyos. Ngayon naman, pag-uusapan natin is yung atonement of sin. Ano po bang ibig sabihin nito? Sabi po dito, removing the effects of sin from the repentant sinner. Ito daw po yung ibig sabihin ng atonement for sin. Tatanggalin yung epekto ng kasalanan sa mga tao na nag-confess, na nagre-repent, na nagsisisi na. So ano po ba yung epekto? Ano po ba yung effect ng kasalanan sa buhay natin? Sa Romans 6:23. Ano po ba sabi sa Romans 6:23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dahil sa kasalanan na meron sa atin, ikamamatay doon natin yon. Alam niyo po, para po dito po, every time po na tinatanggal yung sin sa atin, nagpapakita, every time na tayo ay kinikleanse sa kasalanan, nagpapakita po to ng kabanalan. Kaya nga po, point number 2 natin, isa sa dahilan kung bakit bakit mahalaga na tayo ay mag-alab sa Panginoon. Next slide. Dahil sa kabanalan. Sabi po ng ating verse, sa Leviticus 10, verse 1, sabi dito, ang dalawang anak ni Aaron, na sina Nadab at Abihu, ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at umarap kay Yahweh. So ngayon po si Aaron po, siya po yung high priest during their time. Tapos yung mga anak niya na si Nadab at Abihu, mga priest din. Kasi po, kung mababasa niyo po sa Leviticus, ang inaalaw lang ni Lord na lalapit sa presence niya para mag-offer do sa altar ay yung mga priest lang, mga Levites lang. At ito sila Abihu at Nadab, mga Levites sila. So ang gagawin niya ngayon, magpe-perform sila ng offering. Mayroon silang i-offer. Sige, next. Sabi sa continuation to ng verse 1. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. So take note Yung si Nadab at saka si Abihu, lalapit sila sa presensya ng Diyos, meron silang iahandog. Pero yung gagamitin nilang apoy ay, sabi doon, hindi daw, sige, gusto ko lang pong malaman kung kasama ko kayo ngayong hapon, yung gagamitin doon na apoy ay hindi nararapat. Okay, so meron dalawang priest, lalapit sila sa presence ni God para mag-offer, para maghandog, pero yung gagamitin nilang fire, hindi nararapat. Bakit daw hindi nararapat? Sapagkat hindi ito iniutos sa kanila ni Yahweh. Parang hindi ito yung requirements ni Lord. So gagawin nila isang bagay na hindi naman ito yung requirements ng Lord. So anong naging resulta? Next slide. Sabi dito, verse 2, kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Ano ibig sabihin nito? Sinunog sila ng buhay. Nasunog sila ng buhay. Biro mo mag-offer sila kay Lord, dalawang priest mag-offer kay Lord. Kaso yung gagamitin nila, yun nga lang, yung gagamitin nila hindi nararapat. Hindi ayon sa instruction ni Lord. So anong nangyari dahil sa gagawin nila? Kinamatay nila. Parang kung ititingnan natin, grabe naman. Parang sobrang extreme naman na bakit parang maghahandog naman sila. Pero bakit to the point mamamatay? Pero parang, mabuti naman yung intention. Para kay God naman. Pero bakit kaya kailangan mamatay? Alam niyo po, para mas maunawaan na nitong verse na to, medyo malalim nga lang, pero para maunawaan na nitong verse na to, malaking bagay po dito yung yung kabanalan ng Diyos. Bakit mahalaga na maunawaan natin yung holiness ng Diyos? Maybe alam natin kung ano yung ibig sabihin ng holy, meron na tayong idea, ano yung picture ng holiness. Pero dito, gusto natin i-describe, ano ba yung holiness ni God? Sige, next slide. So sabi, ang holiness daw ni God, sabi dito, it is a perfect state of righteousness, purity, and goodness. So hindi lang to basta-basta matuwid. Hindi lang basta-basta righteous, hindi lang to yung mema purity lang or masabi na mabait ka lang. Sabi do perfect state. Pag sinabi bang perfect state, ito yung kumbaga sa mga pag nag-aaral ka sa science, ito yung ideal. Ibig sabihin kasi yung ideal, ito yung best pero parang malabong marating, parang malabong mangyari. Pero yun yung ideal. So si God daw, yung holiness ni God, ito daw yung perfect state. Ito yung ideal ng purity, ng righteousness, saka ng goodness. Okay, at sabi pa nga dito, God is the source of all holiness. Lahat daw ng kabanalan, si God ang source daw niyan. Sabi pa nga dito, and He is the only one who is perfectly holy. So wala daw ibang perpektong banal, kundi ang Diyos lang. So anong ibig sabihin nito? Para po anong kinalaman nito, ba't namatay si Abihu saka si Nadab? So, siguro po para mas mabigyan natin mas ma-describe ko ng maayos, halin tulad natin si God, yung holiness ng Diyos, ay halin tulad natin sa araw. Sino po nakakaalam ng araw?
Siyempre, alam naman natin lahat kung ano yung araw, di ba? Di ba ang araw po, ang araw po nagbibigay ng liwanag sa atin. Tama po ba? Ang araw nagbibigay din to ng, ng init sa atin. Source din ng life. Kasi di ba po sa mga halaman, importante na sila yung maarawan. Di ba? Hindi lang dahil kailangan nila ng vitamin D, sa mga tao kaya natin ng vitamin D para sa araw. Diba? Pero sa mga halaman, isa photosynthesis, di ba? Yung parang part yun ng yung kinabubuhay ng halaman, yung sun rays. So, mahalaga yung araw. So, imagine yung araw, yan yung holiness ni God. Imagine, yung araw, yan yung holiness ni God. Tapos, syempre, meron nasisinagan yung araw. Lahat ng nasisinagan ng araw, yun tinatamaan ng kabanalan ng Diyos. Okay, let's say for example, magkakaroon tayo ng field trip. Lahat tayo sasakay ng rocket ship, pupunta sa araw. Makakarating ba tayo sa araw? Hindi. Hindi. Di ba pag tayo sasakay tayo ng rocket, journey tayo, pupunta tayong araw, makakaabot ba tayo ng araw? Hindi, di ba? Bakit? Kasi masusunog. Bago ka pa lang, actually hindi ka nang aabot sa point na didikit ka talaga ng sunod araw. Kasi bago ka pa lang makarating sa araw, it's either parang abo ka na, sunog ka na, tunaw ka na, as in wala ka na. Bakit? Kasi sobrang init ng araw. Tama po ba? Ngayon ang tanong, dahil ba doon masama na yung araw? Kasi yun yung nature ng araw eh. Tama po ba? Yun yung nature ng araw. Natural na mainit siya. Na kaya walang bagay na pwedeng lumapit sa kanya na, sa tingin ko, ang pwede lang na lumapit sa araw ay apoy din. Kasi, syempre, source of warmth or heat. Siyempre, habang nilalapit mo yung apoy siguro, doon mas lalong lumalakas. Kasi nga, yung araw, di ba, parang isang malaking mass ng apoy. Di ba? Kaso wala nga lang oxygen outside, di ba? Pero, ayun. Pero yun po, nagigis po yung gusto ko yung point out. Ganon din yung kabanalan ng Diyos. Next slide. Yan. Ito, ganon din po yung kabanalan ng Diyos. Kung bakit hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos nang hindi ka pure, nang hindi ka malinis. Kaya po walang pwedeng lumapit sa Diyos na hindi banal. Kasi katulad ng illustration natin kanina sa araw, hindi masama yung araw kasi hindi ka lang talaga pwedeng lumapit sa kanya. Sa yung nature niya, sobrang init niya, mamamatay ka. Ganoon din si Lord, yung kabanalan ng Diyos, sobrang kabanalan ng Diyos. Hindi mo kayang humarap sa Kanya. Ikamamatay mo. Lalo na kapag ikaw ay may impurities. Pag meron kang kasalanan. Kasalanan kasi yung nagbibigay ng impurities sa atin eh. So yun yung reason bakit hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos ng literal. Sabi ng verse, ito siguro familiar po iba dito, Hebrews 12:14, sabi dito, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Sabi daw, di ba, pag sumikapan daw natin, na tayo ay mabuhay ng merong kapayapaan sa mga kasama natin, sa lahat. At the same time, pag sumikapan din daw na mabuhay ng may kabanalan. Bakit? Without holiness, no one will see the Lord. Walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Yun yung reason bakit sinasabi dito na without holiness, we cannot see the Lord. No one will see the Lord. Kasi mahalaga na dapat tayo banal, yung lalapit sa Kanya banal din. Kung mababasa nyo nga po sa Book of Leviticus, nung time na inaral ko pa yung Book of Leviticus, doon nakita ko po na si God, yung presence niya, bumaba sa, kung familiar po kayo sa sinagoga, yung tawag sa templo ng mga Israelita during that time, yung presence ni Lord bumaba sa sinagoga. Kaya siya bumaba sa sinagoga kasi gusto ni Lord yung establishing pa rin ng relationship sa tao. Pero dahil alam ni Lord na hindi pwede lumapit yung tao, nagbigay siya ng mga rules, nagbigay siya ng mga instructions, nagbigay siya ng mga commands sa paano ang isang taong impure, magiging pure, so that makakaharap siya sa Diyos. Isabihin si Lord, hindi si Lord yung parang para kasi siguro masasabi mo si Lord na masama siya kung si Nadab sa si Abihu, hindi nila alam yung rules. Kung hindi nila alam yung instruction, nalalapit sila sa Diyos. Kung tutusin, binigay ni Lord yung instruction, kung ano yung dapat, bago sila lumapit, kaso hindi sinunod. Hindi dahil gusto ni Lord na mamatay sila dahil sumaway sila. Alam ni Lord nga, bawal kayo lumapit kapag hindi kayo maayos, kasi ikamamatay nyo yun. Kaso, yung dalawa hindi sumunod. Hindi gusto ni Lord na mamatay sila, kaso kasi lumapit sila sa presence ni Lord nang hindi sila okay. Ikanamatay nila. So, ganun po ka-extreme, ganun yung intensity ng kabanalan ng Diyos. Na to the point na ikamamatay natin. Alam ko, ito ang mga example pa sa story sa Bible. Sige. Halimbawa po, ito po yung burning bush, di ba kay Moses, noong time ng yung calling ni Moses. Sabi sa Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Sabi dito, hubarin mo ang iyong sandali sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Bakit daw hindi pinalapit si Moses? Kasi banal daw yung lugar na yun. Kasi nandun yung presensya ng Diyos.
Banal kasi yung lugar na yun. Kapag lumapit si Moses, ikamamatay niya. Kaya hindi siya pinapalapit ng Diyos. Kasi alam ni God, yung presence niya, ikamamatay ng simpleng tao na hindi maayos, hindi, dito na impure. Ano pa example? Kay Isaiah naman. Sabi dito sa Isaiah chapter 6, verse 5, sinabi ko, ito, ang nagsasalita po dito, si Isaiah. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ang isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, sabi dito, tama ba? Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa lahing makasalanan. Baka niya sinasabi yun? Sabi niya, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Yung makikita niyo po yung background sa likod, yan po yung example nun eh. Nung sa Isaiah, dinala siya sa trono ng Diyos. So nakita niya si God, sabi ni Isaiah, alam ni Isaiah na hindi pwedeng lumapit ang makasalanan sa Diyos. Bakit daw? Kung mapapahamak, ikamamatay niya. Na makita ang Diyos. So, ganun po ka-extreme yung holiness si Lord. Na kaya nga si Lord, tinuturuan tayo ng Diyos na maging banal, mabuhay sa kabanalan. Bakit kasi si Lord gusto niya mag-establish ng relationship sa atin? At hindi pwede na mag-establish ka ng relationship sa Diyos nang hindi ka banal. Kaya po dito tinuturo sa atin, sa loob ng simbahan, diba? Tinuturo sa atin na, na kailangan tayo po ay maging banal. Kung tutusin, siguro may times ito ngayon minsan nakakalungkot, yung kabanalan isa sa mga nane-neglect natin na gustong i-emphasize sa atin ng Diyos na okay sa atin na walang masama naman na nagsisimba tayo. Pero sige, tingnan natin, mag-move forward na nga tayo sa message. Sabi dito, ngayon ang tanong, paano ba tayo magiging banal sa harap ng Diyos? Yun yung question eh. Paano ba tayo magiging banal sa harapan ni God? Siyempre, ito po yung mga common idea ng mga tao kung paano tayo magiging banal. Number 1, yung good works. Tama po ba? May nakita kang matanda, natatawid. Magagawin mo, tutulak mo, di ba? Siyempre, mabait ka eh. Di alalayan mo para makatawid. Ay, nanay mo naghuhugas ng pinggan, gagawin mo, di ba? Dagdag mo na, kaldero, dagdag mo. Siyempre, tutulungan mo siya maghugas. Name it ko, ano yung mga alam nyo na mabubuting gawa. Good works. Sabi, every time na gawa ka ng mabuti, masarap sa pakiramdam, tama po ba? Tama po ba? Hindi nyo na-experience, sabihin, hindi magandang ginagawa nyo. Joke lang. Di ba po, pag gumagawa tayo ng mabuting bagay, kahit hindi mo na sabihin sa iba, ang gaan sa pakiramdam. Feeling mo, ang bait mo. Di ba? Feeling mo lang talaga yun. Diba? Parang nakakabait dahil ang ganda ng mga good works na ginagawa mo. Mindset ng mga tao. Di ba? Minsan, sinasabi nila, bakit si ganito? Parang question, di ba, sa ating mga Christian, bakit si ganito? Mabait naman siya, tumutulong siya sa, siguro hindi siya nagsisimba, hindi niya kilala ang Diyos, pero mabait naman siya. Tumutulong naman siya sa mga may hirap, philanthropy siya, namimigay siya ng mga ganito, ganyan. Bakit hindi siya, ibig sabihin ba nun? Dahil hindi ba sapat yun para maging okay sa harapan ni God? Kasi may times, sinisip natin, good works is enough. Ano pa sabi mga dito, religious activities. Ano ba yung mga religious activities? Yung ginagawa natin ngayon, religious activities, sumating kayo ng church. O kanina, kumakawit pa tayo kay Lord, di ba? Sinasabi natin na si Lord sapat sa ating buhay. Sinasabi natin, siya yung kaganapan natin, siya yung kaligayahan natin. Di ba? O syempre, si Lord, natutuwa siya pag naririnig niya yun, pero yung ba yung nagpapabanal sa atin? Kapag nagpipray ka ba, yan ba yung magpapabanal sa atin? Kapag nagbabasa ka ba ng Bible, yan ba yung magpapabanal sa atin? Kung totoo sa itong mga bagay, hindi ko po sinasabi na huwag niyong gawin yan. Gusto ko pong i-point out sa inyo na hindi po iyan. Hindi po yan yung magbibigay sa atin or magiging reason para tayo ay maging banal. Actually, walang tao na kaya maging banal sa sarili niyang kakayanan. Sige, anong gusto ko i-point out? Sige, next slide. Balik tayo sa istorya ni Isaiah. Diba sabi ni Isaiah, nagtatago siya, ayaw niyang tignan si Lord. Kasi nga alam niya makasalanan siya. Pag nakita niya si God, baka automatic patay siya. Pag nakita niya presensya ng Diyos. So di ba yan yung eksena dyan? Ngayon, tingnan natin yung next verse. Sabi sa verse 6, ito gamit ko po English. Sabi dito, then one of the seraphim. Yung seraphim po, isa po sa mga angels ni Lord. Sabi, one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. So mula daw sa altar ng Diyos, kumuha daw siya ng live coal. Siguro gumawa siya ng nag-iinit na uling mula sa altar ng Diyos. Kinuha daw sa mamagitan ng tong, tapos dinala. Pamunta daw kay Isaiah. Tapos verse 7, sabi dito, diba, with it, mula sa pamamagitan daw nung nagbabaga na uling, he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for.
So, ibig sabihin, nung dinikit daw sa kanya yung nagbabaga na uling na galing sa altar ng Diyos, nung dinikit kay Moses, kay Isaiah, anong sabi sa kanya? Dahil daw doon, nawala na daw yung guilt niya. Nabayaran, natanggal na daw yung epekto ng kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, naging banal na siya. Kasi kung titignan niyo pa yung mga next part niyan, nakausap na ni Isaiah ang Diyos after gawin yung bagay na yan. So, anong gustong i-point out dito? Na dahil si Lord ang gumawa ng paraan kung paano magiging karapat-dapat humarap si Isaiah sa kanya. Same thing din po sa atin. Ang Diyos po ang nagpapabanal sa atin. Hindi po ito ayon sa actions natin, hindi ito ayon sa good works, hindi ito ayon sa religious activities natin. Yes, good thing yung mga bagay na yun, pero tandaan natin, you will never on your own na ma-attain ng holiness. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Walang kahit sino natin. Kahit ikaw na pinakamabait sa lahat, araw-araw ka na mag-fasting, sige, huwag ka nang kumain, hanggang mamatay ka, kunin ka na ni Lord. Diba, alam mo yun, kahit sobrang bait mo na, kahit anong gawin mo na parang para maging banal ka, never ka magiging banal. Never ka magiging banal. Kasi sabi nga, di ba, sa definition kanina ng holiness ni God, si Lord lang ang source ng holiness. At siya ang reason kung ba tayo nagiging banal. Pinagdaramot ba sa atin ng Diyos yung kabanalan niya? Actually, hindi naman eh. Ano masabi sa verse? Efeso 2:8-9. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Diba dito kagandahan daw, diba, biyaya ng Diyos sa ating wala kang ginawa, si Lord binigay niya sa'yo. Si Lord gumawa ng paraan kung paano ka magiging okay sa harapan niya. Sabihin, si Lord ang gumawa ng way kung paano tayo magiging banal. Diba kailangan natin sumunod eh. Sabi pa nga ng verse 9, sabi dito, diba, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Totoo naman, walang kahit sino man. Na parang on your own, na magiging holy ka, never. Yun eh, grace ni Lord yun, na tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po dito, diba, sabi sa next verse, sabi po sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ay magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ibig sabihin pala yung ginawa ni Christ sa cross, yung pagdanat ng dugo niya, yung pagkamatay niya sa cross. Diba? Yun yung way para linisin tayo, i-atone tayo sa sin. Kasi bakit niya tayo in-atone sa sin? Para maging holy tayo. At sabi nga doon, di ba? Para daw maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, hindi mo na kailangan gumawa ng way para maging holy. Si Jesus Christ lang gumawa nun para sa atin. Kaya nga natin siya ina-accept. Kaya nga tayo, sa mga nag-encounter po, di ba? Hinihiling natin yung bautismo ng banal na Espiritu sa atin kasi para maging holy tayo. At ang Diyos ang gumawa nun para sa atin. Ano ang responsibility natin? Sabi sa 1 Peter 1:15-16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Yes, di natin kayang gawin na tayo maging banal on our own, pero once na dahil si Lord ginawa ka ng banal, pinapabanal ka na ng Diyos, ang responsibilidad mo, panatilihin yung kabanalan na yun. Kaya nga sinasabi dito, diba, in all you do, be holy. Sa lahat daw ng ginagawa natin, pag sumikapan natin, diba, make every effort na maging banal. Para maging banal. Kasi darating yung time maharap tayo sa Panginoon. Paano kapag hindi ka maayos? Kaya po sa conclusion natin. Sabi po, ito po, dito tayo magtatapos sa isang talinghaga na kwento ni Jesus Christ sa Mateo 25 verse 1-13. So medyo mahaba po to. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Next slide. Sabi sa verse 1, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubang sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. So meron daw pong 10 dalaga na dadalo sa kasalan ng isang lalaking na darating. Tapos yung ilawan na binabanggit dito, ayun po yung nakikita nyo sa background, yung parang gasera po ata. Yan po yung example ng ilawan na binabanggit dyan. So sabi naman po sa verse 2-3, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. So doon daw sa 10 dalaga, merong 5 wheaty, saka 5 not so bright. Diba yung 5 not so bright, hindi sila nagdala ng extra oil. Kasi sa mga di po nakakalam yung gasera po na yan, yung ilawan yung nakita yung sa picture, para mas tumagal yung apoy niya, kailangan lagyan mo ng langis. Parang parang concept din nung sa mga gasol. Diba kaya merong apoy yung gasol? Hanggang may laman yung gasol, magkakaroon ng apoy. So same thing dito. Dito naman yung oil. So yung meron daw 5 mga babae na
Meron silang ilawan, ang ginagamit lang nilang oil, kung ano yung meron dun sa ilawan nila, pero hindi sila nagdala ng extra. So dun sa verse 4 to 5, sabi dito, ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. So, yung mga matatalino doon, yung mga witty, may dala silang ilawan, meron ng langis sa loob, at the same time, meron pa silang extra. Syempre, para sa yung extra? Para, if ever mamamatay na apoy, meron silang para mapanatili pa, mas ma-prolong pa yung fire. Sabi na, ang tala pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Tingnan mo yung katabi mo. Gising pa ba? Gising pa. Gising pa naman. Sabi dito, di ba? Yung mga tao daw na, yung 10 dalaga daw, dahil natagalan sila dun sa, sa lalaking ikakasal, nakatulog sila sa paghihintay. Next, verse 6. 6 to 7, sabi dito, ngunit, ng hating gabi na'y may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. So, mayroong messenger. Nagsasabi na, nandito na yung lalaki. Nandito na yung ikakasal. Gising na. Gagawin ng kasalan. Sabi dito, agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Siyempre, gising na sila. Ayun na sila ilawan nila. Next. Sabi sa verse 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis sa andap-andap ng aming mga ilawan. Kasi wala silang extra oil, mamamatay na yung apoy. Kailangan nila, parang requirement yun para makapasok ka sa kasalan. So, wala na yung nila, mamamatay na. So, nangihingi sila dun sa mga may baon. Ano sabi ng sagot ng mga matatalino? Sabi ng mga matatalino, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kasi nga enough lang daw para sa kanilang 5, yung may mga extra oil, para lang din sa kanila. Enough na yun para sa kanila. Hindi sila nagdala ng extra para sa iba. Ayun. So kaya umalis yung mga Sige, next, verse 10. Sabi, kaya tubakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Nung time na umalis na yung mga not so bright na dalaga para bumili ng oil, yung natirang 5 witty, kasama nila, yung lalaki kakasal dumating na, pumasok na sila sa kasalan. Sinarado yung pinto kasi simulan na yung kasalan. Verse 11, pagkatapos dumating naman ng iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Verse 12, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. At last verse, pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Siguro po, kaya hindi ko na i-elaborate ng mas mahaba pa, naintindihan po natin yung gustong i-point out dito. So yung apoy po dito, yung apoy po na dala ng mga babae, ng mga dalaga, it symbolizes po yung presensya ng Diyos sa atin. So imagine, nakausap dito ni Lord yung mga meron ng relasyon sa Kanya, meron ng mga pananampalataya kay Lord, pero hindi lahat. Katulad nung sa talinghaga, hindi lahat nagpe-prepare. Yung iba, enough na sa kanila na meron na sila kung ano yung current na meron, okay na ako dyan. Mahalaga merong apoy. Diba? Parang gano'n mahalaga naman, nagsimba ako mahalaga umattend ako sa cell group, umattend ako ng prayer meeting. Mahalaga naman, natin ako lahat ng dapat pwede kong puntahan. Okay, enough na yun. Minsan hindi natin nakikita na, katulad nung pinag-aralan natin kanina, hindi sa mamagitan nun. Kaya kami ligtas. Kaya minsan nangyayari? Diba, anong nangyayari? Nauubos yung apoy, namamatay. Kaso minsan, it's too late na. Kung kailan darating si Lord, saka mo lang marirealize na, o nga pala, nandiyan na si Lord. Paano kapag dumating na sa ganung point na huli na ang lahat? Lalo na sa mga tao na alam mo pa naman. Alam mo pa naman yung dapat mong gawin. Lalo na tayo, bawat isa natin, alam pa naman natin yung dapat natin gawin. Diba? Mahirap na sabihin na pag dumating si Lord, sabihin sa atin ni Lord, di ko kayo kilala. Lord, every Sunday, nakaupo ako sa harap, di ba? Ay, Joanna. Di ba, nakaupo ako sa harap. Okay, ako nandun, nag-multimedia, nag-aisong laptop, tumutugtog ako dito sa harap, kumakanta ako, sumasayaw ako, name it ko, anong ginagawa niyo para kay Lord. Tapos Lord, sabihin mo, di mo ako kilala kasi alam mo sa sarili mo. Alam din ni Lord kung anong klaseng relasyon meron ka sa Kanya. Ikaw ba, naglulong ka mas lumalim pa sa Diyos? Ikaw ba yung kabanalan na binigay sa'yo ni Lord, pinoprotektahan mo ba yun? Pinapanatili mo ba yun? Naiintindihan mo bang mabuti na kung bakit mahalaga na maging banal ka? Kaya nga po dito sa pinag-uusapan natin, ito nga pong first topic natin dito sa alab, bakit mahalaga na tayo ay mag-alab? Kasi gusto ng Diyos na mas lumalim pa tayo sa Kanya.
At gusto ng Diyos na mapanatili natin yung kabanalan sa atin. Kasi, sige, next slide, sa last, sabi dito, sa pagbabalik ko, gusto kitang makasama, sabi ni Jesus. Ito yung mensahe sa atin ni Lord eh. Kaya dapat panatili natin yung pag-aalab sa atin kasi darating yung time. Ito yung faith natin eh, na si Christ, babalik siya muli para sa atin. At gusto ni Lord na sa pagbalik niya, kasama niya tayo. Amen. Maniwala ka man or hindi, tayo ang pananampalataya natin. Ang Diyos babalik para sa atin. Yun yung pangako niya. Hindi man natin alam kung kailan. Katulad nung sinabi sa talinghaga. Hindi mo alam kung anong araw, anong oras. Pero ang mahalaga, handa tayo. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatawag pa si Pastor Benji. Amen. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po yung ating, yung dalawang magkasunod nating topic, yung bondservant and then itong alab. Dito natin makikita yung, yung lalim ng ating pagiging mananampalataya. Itong topic na natin to na napakaganda yung dalawang sunod na ito. Makita natin kasi yung, yung una, yung pagiging lingkod natin, paglilingkod natin sa Panginoon. And then ito yung, gusto ng Diyos yung ating fire talagang laging wag mo wawala, tuloy-tuloy. Diba? Ang ibig sabihin kasi ng fire sa Bible, yun doon sa kasi maraming ibig sabihin ng fire sa Bible. Pero doon sa pinaka-topic natin sa teksto ng Leviticus, yung presensya ng ating Panginoon. Gusto niya talagang kaya nga ang kahalagahan nun, yung una, yung lumalim tayo sa Panginoon at yung kabanalan. Yun po kasi minsan tayo pong mga mananampalataya, hindi tayo nagiging seryoso doon sa pagiging Christian natin. Name it, di ba? Minsan, inisip lang natin, we are Christian, we are born again. Pero tignan natin dito yung mula noong September hanggang ngayon, nakita natin yung lalim. Ano ba ako bilang isang mananampalataya? Ano ba yung mga dapat ginagawa ko sa buhay? Di ba? Iba yun yung natin, yun yung napakaganda. Kaya nga, ito yung sinunod natin na series, binigay sa atin ng Panginoon. At ito rin yung lalakaran natin hanggang next year na paano mapapanatili yung apoy sa ating mga buhay. Diba? Hindi yung apoy na Yung nakita nyo, maraming mga naipaliwanag si Kuya AJ na makita natin na paano natin yung alab at paano ipinakita rito na yung natin, yung ating yung ating ginagawa para sa ating Panginoon. Amen? Kaya sana po ito lang yung pinakaano sa atin na sabi nga natin, hindi natin alam kung kailan yung darating ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan kukunin yung ating buhay. Diba? Yung sa conclusion nyo nga, mahirap baka sa atin mangyari yung ganung bagay, di ba? Tignan natin yung 10 yun, di ba? Pare-pareho silang kaya lang, ang tawag nga ron, yung 10 hangal, 5 hangal, 5 matalino, tawag po ron eh. Kasi pare-parehong natin, mananampalataya yun. Kaya lang, hindi seryoso itong 5, hindi preparado eh. Diba? Hindi katulad ng 5, anytime alam kasi nila, darating yung panahon na kukunin ka ng Panginoon or dumating yung Panginoon. Diba? Kaya sana maging malalim tayo. Diba? Kaya ito, wag tapusin natin ito yung buong October natin. Next Sunday, paano natin mapapanatili yung ating fire sa ating buhay. Amen? Sige, at ano po yung ating anniversary ito yung preparation natin, yung topic natin sa Alab sa October 22. Sana po ihanda natin yung araw natin na yan. Alas 4 ng hapon hanggang alas 7. Doon po tayo sa Girl Scout uli, GSP Auditorium. Amen? Magsama-sama tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Another year na dumaan sa ating buhay. Amen? Sana po, sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Yes, so glory Lord, marami pong salamat at sa iyong kabutihan sa aming buhay bilang mananampalataya, bilang body of Christ ng Salt and Light Church. I know Lord, ang bawat mananampalataya, yung ibang mga churches, iba-iba yung aming kalalagayan at ano yung mga pangangailangan namin. Lord, dito sa Salt and Light Church, Lord, ito yung inihayag mo sa amin dahil alam mo, Lord, ito yung nagiging problema namin. Lord, ipinakikita mo lang na ang iyong kabutihan sa amin, ang iyong pagmamahal sa amin. Ayaw mo, Lord, na masayang yung
sinimulan naming pananampalataya, Panginoon. Ayaw mong, Lord, na ito'y mawala lang, Lord, sa mahabang panahon na ito'y inilagaan namin, ito'y tinanggap namin. Tulungan mo, Lord, na patuloy na mag-alab, Panginoon, yung aming pananampalataya, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ito po, Panginoon, ay yung tunay na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kasiguruhan sa aming kaligtasan, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami. Minsan hindi namin kaya, Panginoon. Minsan nagkukulang kami, Lord. Pero sabi nyo nga, O Diyos, di ba, yung aming kabanalan dapat mananatili, Panginoon. Kaya, Lord, naway gabayan mo kami, samahan mo kami para yung aming fire ay manatili, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, at pinakikita mo yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay na alam namin, Lord, darating yung panahon, Panginoon, katulad ng iyong talinhaga, Panginoon, sa aklat ng mga Mateo, sa 10 dalaga, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa paalala, Panginoon, sa mga bagay na yan. At alam namin, Lord, ang iyong salita ay iyong sinulat para magpaalala sa aming Panginoon at para mapanatili, Lord, yung aming kabanalan, Lord. Dahil kung wala yung mga salitang yan, yung mga aming napapakinggan, hindi namin makakamit, Panginoon, yung lumalim sa presensya mo at yung mapanatili namin yung kabanalan sa aming buhay. Thank you, Lord. At bago nga po kami muli, Lord, lumabas sa panambahang ito, Lord, gayon din, Panginoon, yung mga nasa kanilang mga tahanan, muli kaming humihingi at humihiling din yung sa inyong mahabaging trono, Panginoon, na kami naway basbasan mo, Panginoon, pagpalain mo. Lord, naway yung aming pag-iingat at proteksyon mo sa amin sa lahat ng mga ginagawa namin sa araw-araw. Panginoon, yung aming mga kalusugan, ikaw nawa, Lord, yung aming great healer, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha ng aming buhay. At gayon din, Panginoon, provide us, Lord, yung aming pangangailangan, naway hindi kami magkukulang sa mga pangangailangan namin sa bawat araw, Panginoon. Iba-iba, Lord, yung needs ng iyong mga anak. Pero I know, Lord, ikaw yung magpo-provide dito, Lord, sa mga nagtatrabaho, nagdinegosyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mga nag-aaral, gabayan mo rin po, Lord, ang mga kabataan, Panginoon. Lord, sa maayos nilang pag-aaral. At Lord, inihiling din namin na iyong pag-ibig, Panginoon, ay patuloy na mag-umapaw sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord, ang iyong Panginoon, ang iyong mukha, Lord, ay aming makita, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, ay aming maramdaman, Panginoon, sa araw-araw ng mga buhay. At Lord, dalangin din namin, Panginoon, naway pakaingatan mo kami, Lord, at bigyan mo kami, Lord, ng kapayapaan, Panginoon. Ngayon at magpakailanman, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos, magandang gabi po sa inyong lahat.